Purihin po ang ating pong Panginoon at ngayon pong umaga tayo po dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Kung tayo po may mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Romans. Romans chapter 9. Hallelujah. Romans chapter 9 verse basahin po natin verse 13. Hallelujah. Sabi po dito hanggang sunod na talata, ayon sa nasulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ko sa ibig kong kaawaan. Hallelujah. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kanyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Paraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya, kinahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisi ng Diyos ang tao? Sino ang makalalaban sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masabi ba ng tao na sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak na luwad? Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Hallelujah. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Amen? Hallelujah. Ako'y naniniwala, tayong lahat ay nakaranas ng habag ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayong umaga sapagkat kinahabagan tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kanina, magang-maga ay mayroong isang kapatiran na lumapit sa akin at nagkwento tungkol sa nanay ng kanyang partner na inatake ng high blood kahapon at dinala sa ospital kagabi. Ang akala ng pamilya ay okay lang at akala din ng pasyente ay makakauwi siya. Pero nung
ma-CT scan, ay mayroong ugat, maliit na ugat na bumara sa ulo. Ano po? Kaya medyo, sabi nila, nakangiwi. Ang problema, sabi ng kapatid, sa pamilya nila, pastor, ay ang daming pamahiin. Kasi, Katoliko nga. Ay ngayon sana, naka-schedule yung kanilang buong angkan na mag-outing, mag-swimming. Kasi daw, sa pamilya nila, taon-taon, sunod-sunod ang namamatay. Ang kailangan para maalis yung sumpa. Yung sumpa. Sabi ko, totoo naman eh. Di ba? Sa walang pananampalataya, ay may sumpa siguro kami. Pamilya namin may sumpa. Hallelujah. So, tayo naman, wala pa tayo sa Panginoon. We are under curse. Amen? Yung sa henerasyon natin, sa ating mga ninuno, talagang may sumpa. Kaya nga, mga ninuno natin, mga parasampa sa mga ribulto eh. Hallelujah. So, mayroon doon nakapagsabi sa kanila na kailangan silang maligo sa ilog na dumadaloy para ianod yung mga sumpa. No? Sabi ko sa kanya, ay kawawa yung nasa baba. Baka masahod nila yung mga sumpa na yun. Alam mo, hindi sa maligo sa baba. Ay, dami sa hulo, dami na ligo. Ako dito sa pinakataas, hindi dami makasahod doon. Ano yun? Hallelujah. So, para bagang, kasi nga, tatay ng babae, namatay ng mga nakarang taon, kapatid niya, wala pang isang taon, namatay uli. Yung kanilang kamag-anak, kailan lang nilibing doon sa Makati, oh. Oo nga, no? Tapos ngayon, nangyari doon sa nanay, mismo, nung kasama niya, no? Kasi hindi pa naman sila mag-asawa, hindi siya kasal eh. So, ngayon naman nangyari kahapon, hinay blood. So, para bagang nagiging makakatotohanan sa paniniwala nila, totoo nga talaga siguro. Diba? Kasi nga, wala sila sa pananampalataya eh. Kaya nga, ngayon sana schedule nila, mag-swimming eh. Ay, hindi ba tuloy? Pastor, hindi ba tuloy? Kasi nagkaroon ng problema yung mismo yun, yung talagang nanay. Kasi pag yung nanay nagsalita, susunod lahat ng angka nila. Kaya sabi sa akin, Pastor, maupo na itong bahay namin. Darating yung angkan eh. Ay problema eh, yung nga nangyari. Kaya nga, alam niyo mga minamahal, na sa buhay natin, kung ano man yung mga nangyayari at nangyayari sa buhay natin, at ano yung kalagayan natin ngayon, tayo po'y buhay, malakas, at marami tayong pwedeng magawa. Huwag natin kalimutan at lagi natin isipin, kasi nung mangyari ito at ay kwento sa akin, kakoy, sadyang ang buhay ng tao. Pag dumating sa iyo ang ganitong sitwasyon, kailangan mo mag-isip na kung binigyan ka pa nila ng pagkakataon na mabuhay, kasi alam natin, yung atake ng high blood, atake sa puso. Dalawang bagay lang eh, hindi ma-hospital ka o masimenteryo ka. Diba? Pagkatapos nun, tapos na istorya mo sa buhay. Amin po ba? Lahat wala na eh. Kaya, naisip ko tuloy, may pagkakataon pa. May pagkakataon pa, buhay pa eh. Pero ibig sabihin, malapit-lapit ka na doon. Kaya nga, yung pagitan ng buhay at kamatayan,
manipis pa sa buhok eh. Amen? At kung buhay tayo ngayon, malakas tayo, yan ay biyaya at habag ng Diyos sa atin. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen? Diba? Hallelujah. So, alam natin mga minamahal, sabi ng Bible, na ayon sa nasulat, sabi dito, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. Yun yung bahagi ng istorya. Kaya sabi niya, sabi sa na talata, kung gayon, masabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Ang tugon ay hindi. Diba? Kasi, kaya natin, si Esau ay panganay na anak. No? Si Jacob ay pangalawa lamang. Pero alam natin na sila ay kambal. Diba? Mas nauna nga lang si Esau lumabas, kaya siya yung panganay. Kung tutuusin, sa tiyan pa lang, may labanan na dun eh. May wrestlingan na nangyari dun eh. Pagka, medyo nauna-una si Esau, hila naman o isa. Sandali. Bakit? Gusto nilang mauna eh. Gusto na isa, siyang mauna. Gusto niya maging, yung karapatan yung kanilang pinagawan doon pala sa tiyan eh. Hallelujah. Sa problema, nauna si Esau na lumabas. Pero sabi ng Bible, diba? Nakita mismo nung hilot, nung nagpapaanak, na si Jacob ay nakakapit doon sa sakong ni Esau. Tingnan po natin mga manyamalang Biblia. No? Ibig sabihin, talagang si Jacob, ipinaglaban niya ng gusto. Pero wala siyang magawa. Nauna si Esau. Kaya yung birthright ng pagkapanganay, yung karapatan, ay napunta, siyempre, sa panganay. Diba? Hallelujah. Kaya, siyempre, Jacob ang kaya pangalan. Sabi nga, siya ay deceiver, supplanter. Pero nakita po natin yung sinasabi ng Biblia na minahal ng Diyos si Jacob at kinaputan si Esau. Ngayon, masasabi ba natin na ang Diyos ay hindi makatarungan? Hindi, sabi ng Bible. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay Diyos na makatarungan. Amen. No, hindi pwedeng bayaran, hindi pwedeng diktahan si Lord. Bakit? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ni Yahweh, alam ng ating Panginoon kung ano yung tama at mabuti para sa tao. Amen. At hindi natin pwedeng questionin kung bakit, anong nangyari na minahal niya si Jacob at kinaputan niya si Esau. Bakit? Hallelujah. Kasi nga, kung atin pong titingnan ang konteksto sa kwentong ito, makita po natin may pakiusapan dun na nangyari. Diba? Hallelujah. So, ano nangyari? Sa kwento ni Jacob at ni Esau, diba? Dumating si Esau, gutom na gutom.
Siyempre, pag gutom ang tao, anong ginawa? Nakiusap siya kay Jacob. Ano po ang kapalit ng pagkain na mayroon si Jacob? Yung pagkapanganay. Na itanim sa isip ni Jacob, ano man ang mangyari, gusto niyang makuha ang pagkapanganay kay Esau. Dumating ang pagkakataon, gutom yung si Esau, na ang ginawa naman ng nanay, naganda ng pagkain, na isang mangkok na lugaw. Ano sabi ni Esau? Anhin ko ang pagkapanganay ko, ako na may mamatay sa gutom. Ikamatay ba talaga niya yun? Sipin natin. Di ba? Yung isang araw hindi ka makain, 2 araw, di ba? Hindi ka pa mamatay eh. Pero ano ang salita ni Esau? Na? Para bagang nawala na sa pag-asa. Kaya nga, yung mayroon siya, yung natitira na mayroon siya. Sige na nga, iyon ang pagkapanganay. Diba? Hindi niya binigyan ng importansya ang pagiging panganay. Diba? Bigyan natin ng implikasyon sa buhay natin. Ngayon, nakakilala tayo sa Panginoon, naging anak tayo ng Diyos, na yung karapatan ng pagiging anak ng Diyos ay nasa atin. Huwag natin ipagpalit sa kung anong mga bagay sa mundong ito. Amen? Di ba? Kasi lahat ng bagay sa mundo ito, sabi nga, pansamantala lang. Huwag natin ipagpalit. No? Sa mga bagay sa mundong ito. Of course, ang pagiging anak ng Diyos, huwag natin ipagpalit sa pera, huwag natin ipagpalit sa karangalan, huwag natin ipagpalit sa pagkain. Diba? Huwag mawala yung ating pagiging Kristiyano sa pagkain lang. Amen po ba? Hallelujah. So, anin ko ang pagiging panganay kung ako na may mamatay sa gutom. Hallelujah. Diba? Kaya nga, yung pagkapanganay, pinagkatiwala niya kay Jacob. Kinuha niya yung pagkain, kinain niya, nabusog siya. Pero ano pong nangyari? Na-realize niya, nung makakain siya, nawala na sa kanya yung karapatan. Ang tanong, mabawi pa ba ganyan? Hindi nga mabawi yun. Pilit niyang babawiin. Hindi nga eh. Nagkasundo nga eh. Diba? Alam niyo yung pagkakasundo ng isang tao, ng 2 tao, ino-honor ng Diyos yan. Amin po ba? Kaya nga, kahit sa mga mangyan mahalaga ang pagkakasundo. Ano ang bukang bibig lagi ng mga mangyan? Di baling mamatay ang nagkasundo, huwag lang ang pinagkasunduan. Buti bang mangyan? Amin po ba? Amen. Kaya tayo dapat nagkumita ng buhay sa Panginoon, panindigan natin hanggang sa mamatay, maglingkod tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Bakit? Nagkumit ka ng buhay mo kay Lord. Nagkasundo kayo ni Lord, ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Diba? At inuunor ni Lord yan. Dapat panindigan natin. Amen. Hallelujah. So ano po? Kung ngayon sabi niya, masabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Hindi, sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses. Ano sabi niya kay Moses? Hallelujah. Sabi niya, nahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Hallelujah. So, si Jacob,
Na? Sa makataong kaisipan, hindi siya karapat-dapat eh. Hindi siya karapat-dapat. Pero makita natin na ang Diyos natin ay makatarungan. Sa isang tao na mayroong determinasyon sa buhay, may pananampalataya. Alam niyo, mahirap para kay Jacob na makuha niya yung karapatan sa kanyang kapatid. Kapatid niya yan eh. Diba? Kapatid niya. Mahirap para sa kanya. Pero determinado siya. At may pananampalataya siya na mapupunta sa kanya. Nangyari ba? Nangyari. Amen. Diba? So makita po natin mga minamahal. Bakit? Kasi nga ang Diyos ni Jacob ay Diyos na makatarungan. Amen. Diyos na makatarungan. Hallelujah. Diba? Nakita po natin sa Bible, malimit, inuulit-ulit, sa Biblia, na ang Diyos na si Yahweh, siya yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac. Nakita po natin yung nagagawa ng panampalataya ng tao. So pag si Jacob ay panampalataya sa Diyos, at yun din yung panampalataya niya ang nagbago ng kanyang buhay. Diba? Bagamat sa isang side ng kanyang buhay, hindi maganda. No? Kasi nga, si Jacob ay mandaraya. Jacob nga eh. Kung sa Bisaya, Jacob. Ano yung Jacob? Gahaman. Jacob ka talaga. Sa magkakapatid, meron ganyan eh. Di ba? Wala kayo sa Panginoon. May mga magkakapatid na nag-aaway-aaway kasi nga may mga kapatid na masyadong gahaman. No? Kumbaga marami na sa kanya, gusto niya lahat ng pag-aari na magulang kanya pa rin. Ayaw niyang parte ng iba. Mayroong ganun eh. Kaya tawag namin sa Bisaya, Jacob. Ito naman Jacob eh. Jacob. Mandaraya. Hallelujah. Pero nakita po natin yung habag ng Diyos kay Jacob. Amen? Anong ginawa ni Jacob? Isang araw, o madaling araw. Ano po sa ng Bible? Madaling araw, nakipag-wrestling siya sa anghel ng Diyos. Diba? Hallelujah. Nakipaglaban siya sa anghel. Mahirap kalaban anghel. Alam mo, tayo tao, ang anghel kalaban mo. Mahirap. Pero sa isang taong determinado at may pananampalatayang totoo, kita po natin, nakipaglaban siya sa anghel ng Diyos. At hindi niya binitawan. Hallelujah. Ano po? Hinawakan niyang mahigpit ang anghel. Nakipagdumugan siya. Hanggang makiusap sa kanyang anghel, bitawan mo na ako. Magliliwanag na eh. Hallelujah. Diba? Kaya minsan sa atin, diba natin? Ano yung mahalaga ito sa buhay natin? Dapat madaling araw pala, nakipag-wrestling na tayo. No? Kay Lord. Kaya nga importante, sabi nga, minsan narinig ko ang preaching ni Billy Graham na kung gaano kahalaga ang panalangin sa pagitan ng alas 3 at alas 5 na madaling araw.
Importante sa buhay natin. Madaling araw pa lang magkausapin natin si Lord. Amen? Amen. Madaling araw pa lang, makipaglaban ka na. Si Jacob, madaling araw nakipaglaban eh. No? At hindi siya bumitaw hanggat hindi nakiusap sa kanya ang anghel ng Diyos. Bitawan mo na ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Hallelujah. Diba? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Kapatid, mga minamahal. Diba? Tayo ba? Sa mga panalangin natin, dali nating bumitaw. Pagka nag-pray tayo kay Lord, hingi tayo ng pabor kay Lord at walang tugon, ang dali natin bumitaw. Lord, suko na ako. Lord, ayaw ko na. Tagal ko na nag-pray. Doon sa mga kapatid natin, sa mga asawa natin na pasaway o nagpapasaway. Huwag yung magpapasaway pa lang, ha? Alam na natin. Siyempre, alam natin kung anong tama at mali. Huwag kang sumuko. Amen. Huwag kang bumitaw. Si Jacob, hindi siya bumitaw sa anghel hanggat hindi siya binibless, hanggat hindi siya tinutugon. Hallelujah. Ano ang sabi sa kanya? Ano ang nais mo? Hallelujah. Anong nais mo? Kapatid, mga minamahal, alam ng Diyos kung ano ang gusto ni mangyari ni Jacob. Diba? Kaya sabi ng anghel sa kanya, mula ngayon, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo. Mula ngayon, tatawagin kang Israel. Wow. Diba? Ang galing yun, no? Kaya nga mga minamahal, ang Diyos ay nahahabag sa kanyang nais kahabagan. Nahahawa sa nais niyang kawaan. Yun ang katangian ng Diyos eh. Si Diyos na mahabagin. Amen. Hallelujah. Kaya nga tayo, lagi tayong manangan sa habag ng Diyos. Hallelujah. Sa buhay natin, sa ating kalagayan, araw-araw kailangan natin ang habag at awa ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, matapos nabindisyonan ng anghel si Jacob. Hallelujah. Dati ang pangalan Jacob, tinawag siyang Israel. Kapatid, mga minamahal, doon nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Jacob. Amen? Kaya nga, kita po natin, kinahabagan ng Diyos si Jacob. Hallelujah. Dahilan sa kanyang determinasyon at matibay na pananalig sa Diyos. Amen po ba? Huwag tayong bumitaw. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ano po sabi ng Bible? Diba? Kung ating babalikan, ang Exodus chapter 33 verse 19. Diba? Ano po ang sabi doon? Sabi diyan, sa verse 18, sabi niya, itinanong ni Moses, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Sagot ni Yahweh, makikita mo ang lahat
ang aking katangian. Hallelujah. At sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Hallelujah. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sino mang aking kinalulugdan. Hallelujah. Kapatid, si Moses na ikiusap sa Diyos. At ang pag-iusap niya, gusto niya makita kung anong anyo ng Diyos. Hallelujah. Mabigat ang kahilingan ni Moses. Sipin natin, na si Moses ay isang taong katulad natin. Pero, kita po natin, yung kanyang hiling, napakabigat. Diba? Sipin natin, isang tao, ang pagnanais niya, gusto niya makita ang anyo ng Diyos. Hallelujah. Siyempre nga naman, mga minamahal, no? Ang Diyos sa lumang tipan na ipag-usap, no? Sa kanyang mga pinili. No? Kaya nga si Moses nagkaroon po ng interest at pananampalataya at pagnanais sa kanyang sarili na makita kung anong anyo ang Diyos. Hallelujah. Pero yung kahilingan niya, pinakinggan ba, pinahintulutan ba, pinagbigyan ba ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi nga, walang tao na mayroong mortal na katawan na mabuhay kung makita niya mismo ang larawan o mukha ng Diyos. Hallelujah. Mangyari lamang ito pagka, di ba, makikita natin ang Diyos ng mukhaan pagka nabago na tayo ng Panginoon. O di kaya, namatay tayo at tayo na-resurrect, muling nabuhay, at tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na uncorruptible bodies, makikita natin ang Diyos. Mukhaan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ano po? Hindi naman nagkasala si Moses sa kanyang kahilingan sa Panginoon. Hallelujah. Pero ano po ang sabi ng Bible? Sabi ni Yahweh, makikita mong lahat ang aking katangian. Yan. Hindi yung anyo, pero yung katangian ng Diyos, katangian ni Yahweh, ay makikita mo. Hallelujah. Ano po ang katangian ng ating Panginoon? Siyempre, una, katangian ng Diyos. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mabuti. Amen? Katulad ng kanta ni Libby. Di ba? 2 beses na kumanta si Libby ng kay buti-buti mo, Panginoon. Kung tayo po'y sensitibo at obserbahan natin si Libby habang kumakanta, mararamdaman natin mismo na matatanda yung mensahe ng kanta na ang Diyos ay mabuti at napakabuti para sa iyo at para sa akin. Amen? Amen. Diba? Kasi nga, yung mensahe ng kanta, naglalarawan kung ano ang katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Siya'y mabuting Diyos. Yun ang katangian niya. Amen. Ang Diyos ay banal. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga sabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ang lahat kong katangian. Hallelujah. Hindi yung anyo.
hindi yung aking anyo. Sapagkat walang taong pwede makita sa anyo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pero napakapalad ni Moses. Amen? Diba? Hindi lamang niya nakakausap ang Diyos. Kita niya ang likurang bahagi ng ating Diyos. Panapakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Kaya sabi ni Yahweh sa kanya, diyan sa iyong tabi, mayroong isang malaking bato na may siwang, may uka. Pumasok ka diyan at ako'y dadaan. Hallelujah. Pumasok si Moses at dumaan si Yahweh. Tinakpan ng kanyang kamay. Nang makalampas si Yahweh, lumabas si ano ang tao, di ba? Likas sa tao na ano kaya itsura ng Diyos? Naisip natin yan eh. Kung tayo man si Moses, ganun din ang gagawin natin. Habang buhay ba tayo nandun lang sa bato? At naghihintay? Aba, lalabas din tayo. Hallelujah. Bakit? Kahit sinong tao magkaka-interes na tingnan at makita kung ano talaga ang itsura at anyo ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, nung makalampas si Yahweh, ano po sa ng Bible? Lumabas si Moses, tinignan niya, nakita niya ang likurang bahagi ng Diyos. Hallelujah. Isipin natin, di ba lang likod? At least Diyos ang nakita mo. Amen. Hindi kung sino lang ang nakita ni Moses bilang isang tao at bilang isang leader ng Israel na tinawag ng ating Panginoon ay ang Diyos na may likha ng langit at lahat ng bagay na nasa lupa. Amen? Kaya nga, napakapalad ni Moses bilang isang tao. Hallelujah. Kaya nga, napakapalad po natin. Bakit? Naglilingkod tayo sa isang Diyos at nag-iisang Diyos na mahabagin at maawain. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ano po ang sabi? Sa aklat po ng Hebreo. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 16. Ano pong sabi po doon? Glory to God. Sabi po dito, tingnan po natin, basahin po natin verse 14. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen! Ano po ang sabi sa verse 16? Huwag daw tayong magkatubili. Huwag tayong mangimi, huwag tayong mahiya na lumapit. Hallelujah. Bakit? Ang ating Panginoon, siya yung ating dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Nasabi ng Bible, nakakaunawa sa lahat ng ating kahinaan. Kita po natin,
ang Diyos, ang atin pong Panginoon, si Kristo Jesus, naintindihan niya kung anong kahinaan na mayroon ka. Na? Sapagkat siya rin ay tinukso. Ngunit hindi nagkasala, sabi ng Biblia. Diba? Hallelujah. So tayo, bilang mga mananampalataya, huwag daw tayong mag-atubili na lumapit. Hallelujah. Sa trono ng mahabaging Diyos. So tiyan po natin, sa trono ng mahabaging Diyos. Kung tayo po'y magkasala, isang taong makasalanan, at lumapit at nagbalik loob sa Panginoon, humingi ng tawad sa Kanya. Kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, ang Diyos ay mahabagin. Amen? Hallelujah. Kung atin pong balikan ang kwento ng prodigal, diba? Nung makuha ng anak na bunso ang kanyang kayamanan, ang kanyang mana, at ginamit sa diwastong paraan sa Biblia, at nung maubos ito, mga minamahal, sabi ng Bible, siya nagdarahok. At napilitang mamasukan sa lugar na yon, at siya po'y pinadala sa bukid para mag-alaga ng baboy. Hallelujah. Araw-araw, sabi ng Bible, gusto niyang punan na ang gutom na kanyang narasan ng mga pagkain, bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, pero hindi niya magawa. Hallelujah. Nung siya'y naroon sa isang kahabag-habag na kalagayan, ano po? Na-realize niya. Naalala niya sa bahay ng kanyang ama. Hallelujah. Sa bahay ng kanyang ama, ang mga alila ay sapat ang pagkain araw-araw. Samantalang ako ay narito mamamatay sa gutom. Sabi niya sa kanyang sarili, babalik ako sa bahay ng aking ama. Hallelujah. At sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ibilang mo na lang ako na isa sa inyo mga alipin. Kapatid, mga minamahal, Huwag na nating pangarapin na maranasan natin ang karanasan ng alibugang anak. Diba? Na tayo ay malagay sa isang kahabag-habag na kalagayan para ma-experience natin ang habag ng Diyos. Ang Diyos natin mahabagin. Hallelujah. At ang kwento ng prodigal ay isang aral para sa ating lahat. Diba? Minsan na tayo naligaw. Amen? Minsan na tayo namuhay sa pagkakasala. At tayo po'y kumilala at humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad tayo, tinanggap natin siya at tayo binilang sa kanyang pamilya. Hallelujah. Pero sa isang tao na ang kalagayan ay ganito, katulad ng alibugang anak, at ang kailangan niya ay habag at awa ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay mahabagin. Maaari na ang kalagayan ng prodigal ay kalagayan ng isang mananampalataya din. Diba? Nangyayari po yan. Hindi lang sa prodigal, kundi nangyayari sa totoong buhay, sa karanasan ng mga Kristiyano, na minsan tayo ay binigyan ng pagkakataon maglingkod ng ating Panginoon. At tayo tumalikod. Bumalik sa dating ginagawa. Pero bumalik tayo. Pinatawad din tayo ng Diyos. Naramdaman natin ang kanyang awat pagmamahal. Diba? Katulad ng prodigal. Hallelujah.
nung siya ay nakapagpasya, na bumalik sa bahay ng kanyang ama, siya ay tumayo. Ano po? At bumalik. Samantalang kanyang ama, araw-araw, hallelujah, naghihintay at umaasa isang araw, babalik ang kanyang bunsong anak. Hallelujah. Kaya totoo pala yun, pag bunso, mahal. Totoo ba yun? No? Pag bunso ay mas mahal? Hallelujah. Siyempre, pantay-pantay naman ang ating tingin sa ating mga anak. Amen? Sinasabi ko ito dahil nandiyan yung aming dalawang anak. Hindi po. Totoo naman. No? Sa akin, wala akong pinipili sa kanila. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, araw-araw hinihintay nung tatay. At yung tatay na yon, mga minamahal, ay kalintulan lang ating tatay sa langit. Mapagmahal, mahabagin, maawain, mapagpatawad. Yun ang katangian ng ating Diyos. Hallelujah. Araw-araw nakatingin sa malayo. Bawat may dumarating, yan na siguro. Diba? Pag malapit na, ay hindi pala, kamukha lang. Diba? Pagka ganon, di ba may yung pakiramdam natin bilang tao na puprostrate tayo. Akala natin yun na. Diba? Kasi sabik tayo eh. Amen. Sabik tayo. Pagka pamilya mo, pag anak mo, nandun lagi ang pananabik. Saan na kaya? Gabi na. Wala pa rin. Diba? Hallelujah. Sa isang araw, nung makita nung ama na may paparating, hallelujah. Alam niyo yung pakiramdam ng magulang sa anak? Siyempre, ilang mga magulang dito. Pag anak mo, yung pakiramdam mo talagang, sabi nga, kahit na ipisan yung anak mo sa maraming bata, sa maraming tao, pag umiyak, kilala mo kung anong iyak ng anak mo eh. Tama ba mga nanay? Anak nyo yun eh. Alam mo, iyak pa lang kilala mo kung iyo anak yun eh. Amen. Hallelujah. Kaya nga ang tatay, nung makita niya, may paparating. Nung umalis ang anak niya, magandang suot, pagbalik. Siyempre, nag-aalaga ng baboy. Ano baga? Ay di araw-araw. Yun ang suot niya. Hallelujah. Dati mabago. Pagbalik, mabaho na eh. Pero walang magawa. Ang tatay. Kapatid, mga minamahal, kung tatay ka talaga. Nung makita niya ang kanyang anak, dali-dali siyang, hindi niya hinintay yung anak niya makalapit. Siya mismo ang lumapit at hinagkan ang kanyang anak. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang mo na lamang ako na isa sa inyong mga alipin. Diba? Nakita po natin, tanggap na tanggap ng batang ito, ng anak na ito, kung ano ang kanyang magiging kalagayan, makabalik lang siya doon sa bahay ng kanyang ama. Pero, kapatid, mga minamahal, diba? Kahit na ang batang ito ay sumuway sa kalooban ng tatay, sinaktan ang damdamin ng ama, kapatid, mga minamahal, ano pong nangyari? Ginawa bang alipin yung anak? Hindi. Diba? Kasi ang Diyos, ang Ama ay mahabagin at mapagmahal. Anak po yan eh. Mati mo ba?
Minsan, naging alipin na nga, nag-alaga na nga ng baboy. Pagdating sa bahay, tagapag-alaga pa rin ng kawan ng baboy doon? Hindi. Kaya sabi ng tatay, kunin ang pinatabang guya. Dalin sa akin ang singsing. Suoton siya ng panyapak. Kapatid, mga minamahal, yung karangalan para sa tunay na anak ay ibinigay pa rin ng tunay na ama na mapagmahal at mahabagin para sa kanyang anak. Kapatid, mga minamahal, napakapalad natin bilang mga anak ng Diyos sapagkat mayroon tayong amang nasa langit na ang katangian ay maawain at mahabagin. Amen? Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Diba? Na yung pag-ibig niya sa atin ay wagas. Minsan tayo man ay nadadapa, minsan tayo nagkakamali. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago sa atin. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Pasalamatan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Isa pa natin awitin ng isang awit. Yung huling inawit natin kanina. Great is the Lord. Great and most worthy of praise. Amen. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, The holy place. the joy of The whole earth. great is the Lord in whom We have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Hallelujah. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust on your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Minsan pa, ulitin natin. Hallelujah. Is the Lord and most worthy of praise. the City of our God, the holy place. Hallelujah. the joy of the whole earth. Hallelujah, Jesus. Great is the Lord in whom We have the victory. He aids us against the enemy. we bow down on our knees. and Lord, we want to lift your name on high.
Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Oh, hallelujah. We want To lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven. For the last time, hallelujah! Yes! And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth from heaven above. Hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Hiniling ko si Pastor Ed na tayo wakasan sa panalangin. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. O dakila naming Diyos, Ama naming banal sa lahat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa buhay, sa biyaya ng buhay, sa kabila ng marami naming kakulangan, sa kabila ng marami naming mga problema, kinakaharap sa araw-araw. Patuloy ang biyaya mo'y sapat. Patuloy kaming kinakalinga, O Diyos, at nararamdaman po namin ang iyong pagmamahal. O salamat, Ama, sa iyong mensahe na pinaabot sa amin. Tunay, Ama, na nahabag ka sa taong gusto mong kahabagan. At tunay na kami nga po ikinhabagan mo nang makilala namin ang iyong anak na ang Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. O Diyos, salamat po ng marami. Salamat po dahil andirito ang bawat isa, patuloy na naglilingkod sa inyo. Palalangin ko, Ama, na ikaw ang patuloy na sumama sa mga kapatid po namin, sa mga problema at kabigatan na dinadala po ng bawat isa. Huwag niyo po kaming bibitawan at huwag niyo po kaming iiwanan. Ama, binabasbasan ko po ang bawat isa na darito. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Ang mga pangangailangan po namin, financial man ito, emotional. Lahat po, Ama, ay proteksyonan mo. Lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. Wala pong isa man sa pamilya po namin ang mapapahamak. Sa aming mga anak, Ama, na gumraduate, gagraduate, nag-aaral, nagtatrabaho. Kayo, Ama, ang lahat na sasama sa amin. Bigyan mo kami ng katagumpayan, O Diyos, sa lahat ng aming mga gagawin. Ama, salamat po ng marami sa iglesyang ito na itinuring kami bilang pamilya. Salamat kila Pastor Ricky, sa buong pamilya niya, sa mga pamunuan. Mula po sa Maine, sa lahat ng sangay ng Hosea. Ama, dinadalangin ko po ang lahat na naglilingkod sa inyo, na pagkaisahin niyo po kami sa lahat ng aming pong mga gagawin, sa mga programa namin pong gagawin, Ama. Lagi mo kaming sasamahan. Huwag mo po kaming iiwanan sa amin pong paglilingkod sa inyo. Ama, salamat po ng marami. Itaguyod niyo po ang ministeryong ito. Lahat ng pangangailangan ng church nawa po'y ma-provide mula sa pambayad po ng mga upa, ng kuryente, lahat po ng bills, lahat po ng mga pangangailangang allowances, Ama. Lahat po nawa ito'y matugunan dahil po sa inyong kahabagan po sa amin.
Ama, maraming pong salamat. Aalis po kami sa lugar na ito. Baon-baon po ang pagpapala at mensahe na amin pong babaunin sa aming pong paglakad sa aming buhay spiritual. Ama, maraming pong salamat. Iiwanan ko po sa inyo ang kadakilaan, Ama, na ikaw lamang ang dapat naming papupurihan sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Ang bawat isa ay aalis sa lugar na ito. Bit-bit ang joy, ang hope na nagmumula po sa inyo. Ama, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang aming pastor, ang lahat po ng leaders na iglesyang ito, mga kabataan, ang mga magulang, at kami po ay patuloy na magsasama-sama upang lalo pa pong lumawak ang gawain mo po dito sa Hosea sa Montalban. Ama, marami pong salamat. Ang lahat po ng kadakilaan, kapurihan, at papuri sa iyo lamang po namin binabalik. Ito po ay aming samot dalangin na may pasasalamat sa aming pong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise the Lord. Magandang tanghali po. God bless you. Amen. Hallelujah. Okay, sige po. Tayo po'y magkamayan. Amen.